panahon, ayon sa alamat, ang Pulong Mindanao ay wala ni kahit munting kapatagan. Pawang kabundukan ang tinatahanan ng maraming taong dooy namumuhay. Maligaya sila sapagkat sagana sa likas na yaman. Subalit, ang lagim ay biglang dumating sa kanila na dati ay payapa. 4 na halimaw ang dooy nanalot. Una, si Kurita na maraming paa at ganid na hayop pagkat sa pagkain kahit 5 tao'y kayang nauubos. Ang pangalawa, ang bundok matutom ay tinitirhan naman ng isang halimaw na may mukhang tao na nakakatakot kung ito'y mamasdan. Ang sinumang tao na kanyang mahuli ay agad nilalapag at ang laman nito'y kaniyang kinakain na walang anuman. Ang ikatlo'y sipa na ibong malaki. Pag ito'y lumipad ang bundok ng bita ay napadilim ng kaniyang pakpak. Ang lahat ng tao sa kuweba tumatahanan upang makaligtas. Sa salot na itong may matang malinaw at kukong matalas. At ang panghuli ay ang bundok kurayang na pinanahanan ng maraming tao ay pinapaglagim ng isa pang ibong may 7 ang ulo. Walang makaligtas sa bagsik ng kanyang matalas na kuko pagkat maaari niyang natatangaw ang lahat ng tao. Ang kalagim-lagim na kinasapitan ng Pulong Mindanao ay nagdudulot lungkot sa maraming bayat mga kaharian. Si Indarapata na haring mabait, dakilat marangal, ay agad na nag-utos sa kanyang kapatid na prinsipeng mahal. Prinsipe Sulaiman, ako'y sumasamo ng iyong iligtas ang maraming tao nangangailangan ng tulong mo't habag. O mahal na hari na aking kapatid, ngayon din lilipad at maghihiganti sa mga halimaw ang talim na tabak. Binigyan ni Haring Indarapata ng isang singsing at isang espada ang kaniyang kapatid upang sandatahin sa pakikibaka. Ang halamang ito'y siyang magsasabi ng iyong nasapit. Nang siya ay dumating sa tuktok ng bundok na pinaghaharian nitong si Kurita, siya ay nagmasid at kanyang natunghan na marami ng taong walang naninirahan dito. Ika'y magbabayad! Babangis na halimaw! Yaong kanyang wika. Di pa nagtatagal ang kanyang sinabi, nagimbal ang bundok at biglang lumabas itong si Kurita sa puso'y may puot. Sila ay nagbaka at hindi tumigil hanggang sa malagot ang tangang hinihingi niyong si Kurita sa lupa ay salot. Tumatag ang puso nitong si Sulaiman at kanyang tagumpay kaya't sa matutom. Ang hinahanap naman niya ay si Tarabusaw, ang tutok ng bundok ang kanyang namalas, ang nakakahambal ng mga tanawin. Noon din nahawi ang maraming puno sa gilid ng bundok at ilang saglit pa'y nakaharap silang puso'y nagpupuyos. Yaong si Sulaymay may hawak na tabak na pinag-uulos, ang kay Tarabusaw na may sandatan na may sangang panghablos. At sa paghahamok ng dalawang iyo'y balita sa tapang, ang ganid ng hayop sa malaking pagod ay napahandusay. Ang oras mo ngayon dumating na! Sigaw ni Sulaiman at saka sinaksak ng kanyang sandata ang pusong halimaw.
Noon din ay lumipad si Sulaiman sa bundok ng Bita. Siya'y nanlumo pagkat ang tahanan sa tao ay ulila. Ilang sandali pa ay biglang nagdilim, gayoy maaga pa at kanyang natantong ang kalabang ibon ay dumarating na. Siya ay nakikibaka sa ibon, ngunit naging mahirap ito sapagkat ang mga pakpak nito ay sobrang laki. Ang katawan niya ay sa lupa bumaon, kaya't si Sulaiman noon ay nalibing sa walang kabaong. Ang kasawiang ito ay agad na batid ng mahal na hari, sapagkat ang halaman noon din ay nalantat sa nga ay nabali. Mahal na hari, namatay na si Prinsipe Sulaiman. Ano? Ang kamatayan mo ay ipaghihiganti. Ang buhay man ay may sawi. Nang siya'y dumating sa bundok ng Bita, ay kanyang pinuntahan agad ang ibong malaki. Nakikipagbaka siya nito upang matalo laban sa buhay ni Prinsipe Sulaiman. Agad niyang binuhat ang pakpak ng ibon para nagsisilbing natalo niya ito. Ang katawang pipi ay kanyang namalas, nahabag sa kanya ang kanyang bathala. Biglang nagliwanag at ilang saglit pa ay nakita niya ang tubig na lunas. Kanyang ibinuhos ang tubig na yaon sa lumamig na bangkay at laking himala. Ang kanyang kapatid ay dagling na buhay. Sila ay nagyakap sa gitna ng galak at ng katutuwaan. Saka pinauwi itong si Sulaiman sa sariling bayan. Sa bundok ng Kurayan ang kaniyang nasinapit ay agad hinanap ang ibong sa tao'y nagbibigay lagim, nagpapahirap. Dumating ang ibong kay laki ng ulo at ang kuko'y matalas, subalit ang kilis ni Indira Patay nagwagi sa wakas. Ang kaniyang namalas na maraming tao nooy nagdiriwang. Nabihag ang puso ng mahal na hari sa ganda ng mutya. Kayal sa naroon ang kaniyang hinihiling na lakip ng sumpa na sila'y ikasal. Noon din binuklod ng adhika ang kanilang puso. Mabuhay ang hari! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay!